Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating po pagninila ngayon sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Ay minsan pa nating nakita kung paano kumilos, tumibok at magpaantig ang puso ni Jesus sa ating mga tao, lalo higit sa mga tao may mga karamdaman. Maging ito ay biyena ni San Pedro o ito man ay ang napakaraming mga taong pumunta kay Jesus, no? Mga inaalihan ng demonyo, mga may sakit, mga may mabibigat na dinadala sa buhay, sila ay kanyang pinatuloy at pinagaling, no? Napakagandang isipin natin ito sapagkat ito nagpapakita sa atin kung paano kumilos ang Diyos, no? Hindi mo niya sinasabing dapat ka muna maging perpekto bago kita harapin. Kinakailangan nandun yung tinatawag nating pagbubukas ng ating isip na ang mga tao na lumalapit kay Jesus galing sa iba't ibang mga sektor, galing sa iba't ibang mga pinanggagalingan sa buhay, may iba't ibang mga dinadala, may mga iba't ibang mga siguro nakakahiyang mga bahagi ng kanilang buhay na nais nilang ipagpasa Diyos, nais nilang isangguni kay Jesus, nais nilang kasing maligtas. Magandang isipin natin na ang Panginoong Jesus ay narito upang tayo ay iligtas. At sino ang naliligtas? Yung inaamin na siya ay may sakit, yung inaamin na siya ay nangangailangan ng kaligtasan. Ito rin ay paalaala sa ating lahat upang makita na sa ating buhay ang mahalaga ay lagi tayong nagbabalik loob sa ating Panginoon. Kamakailan lamang pinagdiwang natin ang kapistahan ng pagliliwanag, no? Ng Candelaria, no? Makikita natin dito na sa buhay natin kinakailangan natin si Jesus bilang liwanag, bilang darang, bilang apoy na nagpapalagablab sa atin. Na sana ito ay maging daan upang tayo maging maawain sa ating kapwa, na hindi tayo tumututok lamang sa mga nakagawian na nating grupo sa simbahan, sa komunidad o sa parokya, kundi tingnan natin yung mga tao na nangangailangan talaga ng tulong. Hindi lamang tulong material, kundi tulong espiritual, tulong pang damdamin, tulong pang kaisipan, upang ang ating pagiging Katoliko hindi kumipot, no? Hindi yung tayo lang, no? Huwag na sila, tayo lang, upang ang ating pagiging Katoliko hindi maging kanya-kanya, kundi akay-akay patungo kay Kristo. Amen. Pagpalain tayo ng Diyos.